Kumusta kayong lahat? Ako po pala si Rabia Oxania Mateo, ang inyong Miss Universe Philippines 2020 at ang inyong Ambassador for Education. Dahil sa pandemya, marami po sa atin ang nawala ng pag-asa, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya kasama po natin ngayon si Kimberly para alamin yung kanyang buhay, para alamin yung storya niya na magbibigay sa atin ng pag-asa at ng lahat sa pinakamahirap na panahon na sinusubok yung character natin as a person. So Kimberly, kwentuhan mo naman ako kasi bilang isang estudyante, ang hirap siguro nung nangyari, di ba? Kasi dati, ang saya niyo dito sa classroom, ang dami niyo may nagtuturo sa inyo. Tapos ngayon, I heard na nag-aaral kayo through distance modular learning. Kwentuhan mo naman ako. Opo. Once a week, maghopo kami ng module dito. Tapos, 1 week din kami ipapa. So, 1 week lang po yung module. Tapos, whole subject po yun. Lahat yun yung subjects nyo. Tapos, makapal po yung lesson. Tapos, ang hirap din, kasi po, wala pong internet class dito. Tapos, hirapan kami sa pag-intindi ng medyo sa dati, meron dito sa amin. Aside from that, Kimberly, pag-usapan naman natin yung pamilya mo. Yung mama mo dahil isang kasambahay. Kasambahay lang po. And 5 kayo magkakapatid, tama? Ikaw yung ikalawa. At dahil doon, kailangan na ikaw yung maging mama ng bahay. Ikaw yung gumagawa ng lahat. Kwentuhan mo naman kami. Ako po yung nag-alaga sa akin ng 6 years old po. Tapos, bibiyaan ko siya ni mama, 2 years old po niya. Ako yung nag-lugar mama, ako yung nag-alaga ato niya. Hantod garon so, may eskwela to siya, ako yung tighatod. Bale, bahala na, wala maunay ko sa school, sila lang ang mauna. Yun ako po, sayo para maka-ato po sa eskwelahan o sayo. Yun. Nakakaantig mo kasi si Kimberly, kung isipin natin, bata pa din siya. Pero kailangan niya talagang bitbitin yung responsibilidad na yun kasi mahal niya yung mga kapatid niya, kailangan tulungan niya mga magulang niya. At dahil doon, Kimberly, alam mo, pagdarasal ko talaga yung success. I heard na gusto mo daw maging isang guro. Ako, isa akong teacher. Nagtuturo ako ng mga subjects like anatomy. Ikaw, anong gusto mo ituro in the future? English. English. Gusto mo ulit bumalik dito sa school mo? Filipino po. Filipino English. Wow! Kasi alam mo, nakikita ko talaga sa mga mata mo. Isa kang batang may pangarap eh. Parang makikita ko ang sarili ko sa kanya. Kasi kahit napakahirap ng buhay, kahit ang daming pinagdaraanan, gusto mo pa rin gawin yung best mo. Kasi alam mo, yung ikaw at yung pamilya mo, hindi ito yung buhay na deserve nila. Okay. Kaya gusto mo talaga magsumikap at mabigay yung buhay na karapat-dapat para sa mga mahal mo sa buhay. At saludo ako dun sa iyo. Maraming salamat sa pagiging isang mabuting anak, mabuting kapatid sa mga magulang mo, at pagiging mabuting estudyante because from what I heard, isa kang student leader dito sa school mo. At hindi lang yun, guys. Second honor din siya sa classroom. Napakagaling naman. Pero confirm mo naman kami ng struggle mo. Kasi mula daw dito sa school hanggang dun sa bahay mo, naglalakad ka araw-araw dati. Mahigit kumulang 1 oras. So just imagine, 1 oras na paglalakad. Opo, 1 oras po. Ano po talaga, matay juga sa'yo kay li pa ka lakwan. Bahala na usahay ka nang malakaw lang ko sa ilahan na ulay kaon. Bahala lang ulay kaon masa di lang malate. Ako mga manghod ako na ipauna. Then bahala na lang ang nagaguwat ang balay, mga advan lang sa mga importante dyan ang eskwela. Habang siya nanikamot man ko maayo. Nanikamot man ko pag maayo.
ginasad ko na nagkahaman ko sa eskwela, then ako matabangan ko ang nilikanan sa kalisod kay Papa kan mananagat, so usahay project sa eskwelahan dili ko kapas kay tuod wala access, wala internet dire, mag-research pa ko, then palit sa mga project like cartolina kay common sa among lessons is report ni wala ko calculate og cartolina, manila paper o pencil pen. So ako is ang utang na lang ko para na ako ika-report, na ako ikasulatan mga atan, then usahay di ako mabuhat akong mga assignment sa balay. Dili ko sa eskwelahan magdadali yung buhat usahay di na ako nanood ko makapass lang ang project para ako halok magod ko makasabang sa mga maestra nga ako kapas na ng project na ang dapat isa. Then ano po dapat ko siya nga stalo ang life of eskwela. Ako na dito sa giloom na ako kani kamo sa dilitan ano ko sa akong life mga dilitanan ang panahon ng ani ko kaya lang laban lang mahuas ako ani nga hinta na di lang sana ko irason na pobre ko di ko ka manag-eskwela kay pobre ko. So kung ikaw jud gusto ka nga mahuman og eskwela, gusto ka nga makatapos jud makatrabaho, maabot og maayo nga makatrabaho og maayo nga trabaho, tanan imong bahaton lang para makaag-utang nimo na bahala na imong life, di na ka sa imong life sa imong kaon, di na ka makatagad, basta lang fulfill to yung mga dreams. Mga dyan buhat ang tanan. Agwanta lang jud para sa success ako. Totoo yan, Kimberly, kasi ako, open book yung life ko eh. Ganun din yung naranasan ko. Nangutang din kami dati kasi kailangan namin ng pagkain, kailangan namin ng pambili ng projects. Naranasan ko yung nararanasan mo. Yung naglalakad ako papunta school, pauwi. Tapos, sabi ko, yung ibang tao may kapit sundo sila. Ako, kailangan ko talagang maglakad kasi walang pera. Pero, naniwala ako sa sarili ko, naniwala ako na walang pangarap ang masyadong malaki para sa isang taong nagsisimula. Okay. Kaya yun din yung sasabihin ko sa'yo. Alam ko na maraming tao yung na-inspire sa story mo. And, sana, in the future, pag naging guru ka na, ikwento mo ulit yung story na to kasi yung story mo is a story of hope and inspiration to other people. And ito yung kailangan natin marinig, especially sa mga oras na to. Kaya guys, kami pala ni Kimberly, mag-ikot-ikot kami sa school at pupunta kami sa bahay nila para bisitahin, para makita din yung sitwasyon. Kasi narinig ko na kailangan pa daw everyday pumunta ng kuweba. Opo. Dumadaan ka na. Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Kasi sanay na po ako kanang kinder lang po ako. Always na ako maagi. So, sinanay ko na. Nasanay ka na. So, dalhin mo ako doon kasi gusto ko din makita yung area. At para malaman din natin kung ano mang kailangan ng kababayan natin doon. At malaman din natin kung ano ba yung maikutulong pa natin para sa budget. Maraming salamat po. Thank you. Bahalag pobreta. Wa ko lain kahatag tiwas o bistoila. Wa mao gini atong tiwas bistoila, dili rason ang atong kapobre. Kaning kamo jud team antus lang. Usahay na maglugaw. Maglugaw kay walay tudahan usahay to kani. Manghulam pa og bugas. Kay doon na may panahon nga wala. Pero gracias ginuhan ta karon. Hawit na ginuhan grade 10 na si Kim.
pag umuulan. Bakit delikado naman dito? Kasi kung tignan mo, grabe ang tataas ng stairs, tapos parang ang dilim pa. Kita niyo, dapat dahan-dahan lang talaga yung pagbaba. Kasi napakadulas. Imagine niyo araw-araw, ito yung sinusulong at tinatahak ni Kimberly. Hi, Mama Dia. Si Rina. Si Ray. Si Haji. Ang bunso. Dati ko. Kim. Anong kamot ang gihapon ko dahil wala ko lain ikatabang ninyo. Dili man ko tabaw, dili man paningkamot lang din, support lang din ko ninyo nga makahuman ka o eskwela. Di na uminto din sa buhay. Eh kami, matigulang namin. Di pa pa naman matigulang. Mag-unsang namin, di namin katabang ninyo. Sinapay mo mga manhod. Kaya sige lang na. Kasi maghilak-hilak ang tao na siya. Magkahilak-hilak tungkol na yung project sa panghangan. Panginahangan. Ang kuday. Ang dili sa tarang panahon na inanit ka. Ampo lang dyan sa Ginoo. Kamot lang. Kay suklian na yun yung atong pag-antos. Nga rin tayo mapaabot. Palikamot lang yun mo.